Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:36 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa haupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. It's a new day, it's a new week, kag welcome sa inyong nga favorite morning program diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Welcome sa Iloilo Morning. Petsa 30 na kita. Bulan sang Marso tuig 2026, we are down to the last 2 days sa bulan sa Marso, and para sa mga kauturan naton nga Katoliko, no, importante ang semana nga ini sa pagsaulog naton sa Lenten season. Kag sang sinigani nga Domingo, no, liwat naton nga nakitaan ang mga ramos, no, mga palaspas nga ara sa simbahan para sa Domingo de Ramos, nga isa ka importanteng parte, no, sa nga pagsaulog man sa nga Semana Santa sa simbahang Katoliko. Kag this week, no, ang Huwebes Santo kag Biyernes Santo man nga saman ka holiday, no, para sa aton tanan, kag ang pagsaulog man sa nga Easter Sunday sa masunod nga Domingo, no. Importante ining pagsaulog sang Semana Santa, kag gina-expect man naton nga long weekend ini, madamo sang mga nagapauli, madamo sang magabiyahe pabalik sa ilang nga probinsya, kag ang iban nga mga klase, no, masako subong ang paghiwat sa nga graduation, moving up kag recognition ceremony. Amo na pagpadulong naton kaina, no, diri sa opisina, may mga nalabyan kita nga mga eskwelahan nga nagasaulog sang ilang moving up ceremony, lakip na ang graduation, kag ang mga nagabaligya sang garlands, no, ara sa sagwa sa mga eskwelahan, no. Padayon naman ang aton nga pagbantay sa nagapadayon nga energy emergency ang mga nanuy tuhay nga LGUs, no, diri sa Western Visayas kanya-kanya, no, sa paghimo sang tikang bilang pagpanghanda sa sining nagapadayon nga energy emergency diri sa may bahin sa nga Iloilo Province. Nakipagpulong na si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
sa Department of Energy pati na sa mga alkalde bilang pagpanghanda man no ang lakip sa mga ginbalita naton kaina ang posibilidad nga magdeklara man ang probinsya sang state of calamity bangod sa sining deklarasyon man sang presidente sang state of national emergency. Kag diri man sa Iloilo City gintukod ang Iloilo City Crisis Management Council. Ano bala ang buot silingon sang sining council no kung madumduman ninyo daw a few weeks ago nagtukod man ang Iloilo City sang Iloilo City Price Coordinating Council no ato ya task to monitor sa fluctuation sang prices sang gas stations sang petroleum products pati na sa mga basic goods. Pero iniyang ilang bagong council ang ginatawag nila Iloilo City Crisis Management Council. Amo niya ang maga-oversee no nga magapadayon ang mga essential services kaangay sang aside sa petroleum products, ang transportasyon, ang pagkaon, ang healthcare services no ining Iloilo City Crisis Management Council gintukod pinaagi sa Executive Order number 35 Series of 2026 nga gin-issue ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas no kaga aside sa pagtukod sa sining Iloilo City Crisis Emergency Council no nakipagpulong man ang alkalde sa mga ginakabig naton nga fuel stakeholders sa syudad no sa mga nagakabalaka kung bala may bastante pa nga supply sang produktong petrolyo kagang pinakaimportante ang LPG nga ginagamit naton sa pang-adlaw-adlaw ang pasalig sang alkalde may ara pa sang bastante nga supply no ini mismo ang commitment sang stakeholders sa iya nga pagkipagpulong no kaupod sa ila. Philippine Standard Time alas 8:43 na sa aga ari bala pamatian naton kung ano ining Iloilo City Crisis Management Council nga gintukod sa Iloilo City Government kag kamusta ang pakikipagpulong sang alkalde no sa sining ginatawag man naton nga stakeholders sa mga fuel kag LPG products. Ari pabatian bala naton si Joy Fantilaga Gorzal ang spokesperson sang Office of the City Mayor. Sinigid lamang nga hapon nagpapanaog ang aton nga alkalde sang Executive Order number 035 ang pagtukod sang Iloilo City Crisis Management Council. Gin-issue ini tungod sa National Energy Emergency nga gindeklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang rason bangod man sang padayon nga pagsaka sang presyo sang mga petroleum products and ang possible disruptions sang aton nga essential goods and services nga makaapekto sa ekonomiya kag pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi sang mga pumuluyo ilabi na gid sang mga Ilonggo. So ang council ang ginapangunahan mismo sang aton nga alkalde Mayor Raisa Treñas as the chairperson and ang mga miyembro sini nagaupo diri ang mga key offices sang Iloilo City Government, ang aton nga City Administrator's Office, ang Disaster Risk Reduction Management, ang sa Health, ang sa Social Welfare, sa Agriculture, Engineering, ang Philippine National Police, ang BFP, ang DILG, kag iban pa gid nga ahensya. Ang role amo ang pag-coordinate sang tanan nga aspeto sang crisis management no para nga siguraduhon ang supply sang aton nga mga essential goods, ang padayon nga serbisyo publiko kag ang transportasyon kag para nga maproteksyonan man ang aton nga mga vulnerable sectors. Under sa sining mga committees or mga miyembro, may mga subcommittees ang aton sining nga council no kag ang ila sining nga mga function dako gid nga bagay nga makafocus sa ila sining nga mga specific concerns.
Halimbawa, ang aton nga logistics sa committee, sila ni ang inventory sang supply, fuel, kag energy resources para sa essential services pareho sang aton nga ambulance kag aton nga fire trucks, no. Ang aton nga food security committee ang mag-activate sa nga community kitchens kung kinahanglan na gid kag sila man ang mag-ensure nga may ara kita sang social protection, no, kang ang ilabi na gid ang pinakaapektado nga sektor naton. Ang aton nga public information committee amo ni sila ang bulig sa aton sa mag-educate, no, ilabi na gid sa publiko mo magpatigayon kita sa nga carpooling kag aton man nga gina-encourage ang flexible work arrangements diri sa City Hall. May ara na kita na nga ginapatuman ika-third week na naton subong, no, ang aton nga 4-day on-site work arrangement. Kag kun mahimo ang iban pagid nato, no, sa private sector naton sa mga private establishment bala, kung mahimo magpatuman man kita sang flexible work arrangement para nga mabuhinan ang aton nga energy demand, no. Ang kooperasyon sang publiko sang aton nga mga negosyante, business, no, importante gid para nga malikawan naton ang shortages and ang overpricing. Gusto lamang nga i-emphasize ang aton nga alkalde kag gusto yad ni ipaalinton gid sa tanan nga hindi ini masolusyonan sang gobyerno lamang nato, no. Kinahanglan naton nga magbuligay sa tanan, no, tanan kita, ang kada pamilya, businesses and bilog na community. Diri sa Iloilo City gusto naton nga manginhanda kita, no. Ginapadayon naton ang serbisyo bisan sa tios sang krisis kay ginasiguro naton nga protektado ang kada Ilonggo, ilabi na gid ang pinaka-vulnerable sector. Kag gusto man naton gali nga i-update subong lang adlaw, naggamit ang aton alkalde with fuel and LPG stakeholders diri sa Iloilo City. And for the month of April, ang supplies sang aton nga fuel and liquefied petroleum gas nagapabilin nga stable and sufficient diri sa syudad. Kag padayon kita nga magahatag sang month-on-month updates agad. Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Joy Fantilaga Gersal, spokesperson sang Office of the City Mayor. Ang iyaman nga pagpaathag, no, kung ano bala ang mangin functions ng sining Iloilo City Crisis Management Council. Kag ang update, no, sa pagdialogo sang alkalde kaupod sang fuel stakeholder sa syudad, no. So sa idalom sang EO number 35, ang Iloilo City Crisis Management Council ang magamonitor kag magapasiguro nga magapadayon ang supply kag distribution sang petrolyo, pagkaon kag essential goods sa syudad. Lakip na ang pagpadayon, no, sang transportasyon kag operasyon sang public utilities kag healthcare services, no. Ang nasambit man nga council ang maghimo sang solusyon kag sa tihiya kung mapanubo pa ang consumption sang paggamit sang gatong samtang amat-amat nga ginapromote sa komunidad ang pagtransisyon sa renewable energy. Magapungko nga chairperson si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag executive director naman si Engineer Neil Ravena nga mumano ang pinuno sang General Services Office sang Iloilo City Government. Lagip man sa mga miyembro sa sining Iloilo City Crisis Management Council ang mga department head sa Iloilo City Government kaangay ni Donna Magno sang CDRRMO. Ara man si Liga ng mga Barangay President Councilor Irene Ong kag iban pa nga mga opisyales, no. Nagapakita lang inino sang handaan man sa LGU hindi lang sa Iloilo City pati na sa Iloilo Province, no, sa tungasang sining emergency o kon energy emergency, no. Kagang pagpasalig man sa presidente ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang may
ang Pilipinas may supisyente pa nga supply sang crude oil tubtob June 30, no? Kag ang alkalde man gali, no? Nagapahanumdom nga likawan ang mag-panic buying. Basi may pila sa inyo nga nagakulba na nga basi maubusan sang supply, especially no sa LPG, 2 man kadelikado ang panic buy o kung pag-hoard sa sining mga petroleum products, especially kung wala ka mo sang nagakaigo nga storage area, no? Imbes nga siling nimo makatipid ka mo kay may energy emergency, but makabig pa ini nga hazard, no? Kag tuman gid ka delikado gani hindi ka mo mag panic buying, no? Ang panawagan sang alkalde kag mag-hoarding hindi lang sa mga petroleum products kundi pati na sa mga basic goods, primary goods, kay bastante pa ang supply diri sa syudad sang Iloilo. Padayon man ang aton nga pagbantay kay kung madumdaman ninyo last week ang tagtaganay sang assistance para sa mga tricycle driver kag operators hindi lang diri sa may Iloilo City pinaagi sa fuel subsidy program, but pati man ang bulig sang gobyerno, no? Pinaagi sa DSWD ang cash assistance nga 5,000 pesos last week ang tagtaganay, no? Ang ginahulat naman naton subong ang schedule para sa mga hardworking naton nga mga drivers naman sang PUJ. So kung jeeps, no, san o bala ang schedule sang ilang makabaton sang assistance, hindi lang halin sa national government kundi pati na sa may Iloilo City government nga pinaagi naman sa ilayang fuel subsidy program. Kung 500 pesos ya ang nabaton sa tricycle drivers naton kag operators, medyo dako-dako ya ang mabaton sa PUJ naton, no? Kung ang mga jeepney drivers naton kag operators bangod ang ihatag sang Iloilo City government 1,500 pesos nga petroleum products pinaagi sa fuel subsidy coupons kag ina nagamit na nasampulan na sa mga tricycle drivers naton last weekend, no? Sang Biyernes gali tubtob sang Sabado kung sa diin amo na ang schedule sang pagpatughong naton sang mga tricycle drivers kag operators nga nakabaton sang sining fuel subsidy coupon, no? So nakita naton ang malaba nga pila, no, sa mga tricycle driver nga nagbaton sang sining petroleum products nga nagpatughong na sang ilang tricycle units, no. So hopefully ang masunod nga schedule, no, sang tagtagatay sang fuel subsidy sa aton nga mga jeepney, base kung hindi mahingagaw this week, base next week, no, pantayan naton kay subong nga semana, Holy Week pa o kon Semana Santa. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sa aga. Wala ni kita sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Padayon ka mo nga magtutok diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kay padayon kita nga magabantay sa nanuay tuhay nga updates, especially sa paghatag sang assistance sang gobyerno sa mga naapektuhan sang sining energy emergency. Lakip man ang mga nanuay tuhay nga tikang sang tagsa ka local government unit agud mapuligan, especially ang aton nga transport sector kag mga vulnerable sector. Sa ngalan ni Janelle Baclay, akong inyo alagad Emerson Sagudo, kag kita ay liwat kita buwas diri lang sa Iloilo Morning. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.